Napakalaki ng magneto niya. So yung coil nito 4 inches siya. Yan. So tingnan natin yung sa likod. Naman yung kanyang driver para dito. Napaka solid. So isa-isahin natin yung presyo niyan mamaya. So baka nyo yun yung gagawin naming single array na pagpapatungin natin kada isang set. Solid yun. Yung horn naman natin, so bali 4 yung horn natin. Hindi pa dumating yung dalawa. So bali ang isang piraso nito. Welcome back! Ayan na, magbabalik tayo dito sa YouTube channel natin na The Alan Pro Audio na. So bandali, marami tayong kinukuhang video, kaso nga lang hindi ko na upload. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong proyekto at gusto ko i-share ito. Actually kinuha ko lang to sa Shopee. Gusto ko i-share sa inyo. Hopefully magustuhan ninyo. Kasi gagawa tayo ng line array. So sa ngayon meron nandito yung mga materials ko. Bago natin gagawin tong video na to kasi gusto ko munang ipakita sa inyo na ayan meron na. So bali 4 to. Kumbaga single line array lang. Pero ang kagandahan nito solid yung mga gagamitin natin dito na mga materials niya. So ito pa lang. So yung bibigyan ko kayo ng mga presyo nito mamaya. Hindi ko alam kung magkano price nito. Nakalimutan ko na. Kasi ito ang nakalagay KNB. Ayan o. So mid-high pa lang gagawin natin. Mid-high na single array. So double array sana. Kaso wala. Gusto ko mag 8 ohms lang tayo. So unbox natin para makita ninyo. Kasi ito na-unbox ko na kasi excited na talaga ako kanina. Hindi maganda yung katawan natin yan kasi medyo nilalagnat ako pero gusto ko i-share ito. At nga pala, maraming salamat. Malapit-lapit na po yung 100k subscriber natin sa main na YouTube channel natin o kaya yung isang YouTube channel natin, The Alan Builders. Yan, subscribe nyo naman po ako dyan. So, syempre, subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel na The Alan Pro Audio. Yun. So, tara. Open muna natin to. Dust na i-open natin. So yung horn natin, ito yung horn. So yung driver natin nandan sa loob. Nauna na yun, na-in-order natin 1,500 na Johnson. So solid din yun. So napakalaki ng mga magneto na ito. Actually clone lang to. Hindi siya yung original na JBL. Kasi wala tayong pambili. More on DIY naman tayo. Kaya kung ano lang yung kasya ng budget natin. Pero ito gagasto ka rin talaga. Para mapagawa natin. Actually DIY rin namin yung box. So yun yung second episode na natin. Para may ipapares na tayo dun sa WS Turbo natin. So yun pa lang yung last na upload natin. Ilang buwan na. Taon na atang nakalipas. No? Maganda to. Order ko to sa Shopee. Hindi ko ganong kabisado yung seller. Pero tinignan ko na lang sa ratings kung okay ba o hindi. And dumating naman, okay naman. Maliban dito sa isa kay UP. Basta walang tama. Yung die-cast niya, walang problema. Ibig sabihin, ayos yun. At walang problema dito sa cone, yun ang importante. So ito na, last one. Ayan, nakabubble wrap pa, no? Ayan. Napakalaki ng magneto niya.
So yung coil nito 4 inches. Siya. Yan. So tingnan natin yung sa likod. Yan. Model number 2226H. And JBL Professional Series. So ito may impedance na 8 ohms. Power range is 700 watts up to 1400 watts. JBL, ayan. So clone lang naman to, hindi siya original na JBL. Pero solid, napakalaki ng coil nito, 4 inches siya. So ito yung coil niya. Ganyan siya kalaki. So ibig sabihin, solid to tumunog. So abangan niya yan. Ito naman yung kanyang driver para dito. Napaka-solid. So isa-isahin natin yung presyo niyan mamaya. So ito yon yung Joson 1500 watts na compression unit. Ayan, tingnan natin. Ito siya, oh. Ayan. DCD 1.5. So bigay ni Joson o binili natin kay Joson. Ay, mainit. Maaraw. Ang bigat. Ayan. So ito yung driver niya. Kasama na rin siyang capacitor. Condenser. So may kasama na rin. Dalawa yan. So ito yung isa. Ito muna. Sana maulong. Ito mabigat sa bulsa yan. Unbox na rin natin ito. Isa. So baka nyo yun yung gagawin naming single array na pagpapatungin natin kada isang set. Solid yun. So gusto kong gumawa lang para maiba naman. Kasi puro tayo powered. Ay baliktad. Baliktad ang bukas. Ayan na. Ayan. So, ito yung isa. Ganon din yung laman. Solid. Kaso wala tayong nut. Ayos. Okay. So, gawin natin ngayon. Antayin lang natin yung karpintero natin. Maya maya sisimulan na namin para makita nyo. So picture muna tayo for now. So bago tayo mag-end, actually wala pa yung planchoy dito, no? So gusto ko munang i-share sa inyo yung presyo para at least magka-idea. Para dito sa kinuha natin na to, itong horn, itong driver, tapos itong speaker. So ngayon yung speaker natin nagkakahalaga ng 3.7 ang isang piraso nito. Yan, 3.7 ang isang piraso na 12 inches, no? And then yung ating horn naman, yung horn naman natin, so bali apat yung horn natin, hindi pa dumating yung dalawa. So bali ang isang piraso nito nasa 2.3 ang isang piraso nito. Yan. Nasa 2.3 yung isang piraso nito. So times 4. So kung times 4 yan is 12, nasa 9 plus 9.2 parang gano'n. So yun yung piraso niya, yung per piece niya. So kung ito 3.5 ay 3.7 times 4 so equal to 14,800 ito lang, yung speaker lang. And then plus 2.3 times 4 is 9.2 plus 14.8, ayan, 24,000 para dito. And then itong dalawang driver naman natin nagkakahalaga ng check lang natin, ha. Nakalimutan ko yung presyo.
nasa 3.3 ang isang piraso. So 24,000 plus so kung 3.3 yan, 6.6 plus 6.6, so 20,600 etong set na to. So bali syempre may gagawin pa tayong box nya. Ito yun yung gagawin na ng tropa. So ang titanium naman, nagkakahalaga to ng nasa 1,650 or 1,700 ang isang piraso. So dalawang kailangan natin. Tapos syempre yung pampalabor natin. So halos aabot din ng 40,000 yung set na yun, yung gusto kong mangyari. Plus yung plunger pa niya. Plunger niya nasa 500. Yung adjustable yon, tapos yung ilalagay pa natin sa bawat gilid ng line array. So maabot talaga 40,000 mahigit. So pero solve naman na doon. Pero kung magkakaroon pa tayo kasi dalawang set pa nito, yung horn niya at saka yung driver natin. So kulang-kulang nasa 50k lahat-lahat yung set na yon kung sakali. 50k including na yung pintura niya at saka labor na rin natin sa pagpapagawa ng speaker. Set na rin. Sulit na. 50k. So, yung lahat ng to. Kasi ito magkakaroon pa tayong dalawa nito, tapos dalawa pa nito. Ito yung parating na kasi dalawa nito. Kasi tag-iisa sila. So, para kung sakali, kung gagawin siya individual, okay pa rin. Kasi kung basic setup lang naman ang kailangan natin. So, pwede na yung dalawa lang. So, solve na yun kung sakali, di ba? Tapos, ang gagawin mo na lang is amplifier na lang siya. So, abangan nyo na lang yan. So, yun pa lang, no? Abot na ng 50k. Pero, yun lang talaga. Kasi dito yung ibang gamit ko. Ayan, pasensya na, medyo makalat. Ayan, may power tayo dito. Ayan, power dyan. Tapos, meron din tayo dito. Ito, kinonvert ko na ng passive kasi nasira yung module niya. Powered din yan, 12. Ito 15 naman yun, 15 inches. Ito ipapares ko lang kasi siya para bumagay doon sa may line, sa may set na to, magiging line array niya. So yun yung aim ko diyan, kumbaga para bumagay siya. Okay. So yung malalaki ko na speaker nandiyan sa taas. Yan. So hanggang dito na muna yung video natin. Bibitinin ko muna kayo. For now, gagawa muna kami at papasilip ko sa inyo yung mga ibang parte. Maraming salamat and huwag kalimutan mag-subscribe. God bless.